Welcome sa Dries TV. Kung interesado ka sa ganitong news, huwag kalimutang isubscribe ang ating YouTube channel. Maraming salamat! Welcome back again sa ating YouTube channel mga kakimpaw, and sa update natin ito ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan ni kina Kim and syempre kay Paula Avellino. Pero bago po ang lahat, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta at pagsubaybay sa mga daily update natin. Kaya naman bilang pasasalamat, narito po ang ilang napili kong komento patungkol ito sa naging previous update. Una komento mula po ito kay Ginang Nenita. Sabi niya, "There si Kim ang gold ni Paulo. Inaasam-asam si Kim ni Paulo ng dekada. Naghintay siya ng matagal na maging malaya na si Kim at dininig siya ng tadhana. At nasa kamay na ni Paulo si Kim ngayon. Ang gold ni Paulo, pakawalan pa kaya niya? Ano baliw? That's it, hinding-hindi na talaga niya papakawalan pa si Kim. Don't mind the bashers. They are nonsense kay Paulo." Yes, maraming salamat sa komento Ginang Nenita. Tama po kayo dyan. Hindi baliw si Paula Avellino para pakawala ng isang inaasam-asam na matagal na. Akalain niyo yun, 15 years niyang inantay si Chinita Princess. Tapos, papakawalan niya lang at ipagpapalit? Nako, hindi po yan mangyayari mga kakimpaw. Dahil kilala nating magmahal si Paula Avellino. Stick to one at sobra-sobra din pong magmahal. Never yang nagka-issue mga kakimpaw sa mga past relationship niya. Never din akong nakabasa or nakarinig na ay nagloko si Paula Avellino habang karelasyon si ganto. Wala po akong naririnig na ganon. Ibig sabihin, seryoso siyang tao pag siya po ay nagmahal. And ngayong natagpuan nila ang isa't isa mga kakimpaw sa piling ng isa't isa na parehas pong seryoso at sobra-sobrang magmahal, tingin mo papakawalan pa nila ang isa't isa? Hindi na po mga kakimpaw. Kaya magtiwala lang tayo at maging kampante sa mga ginagawa po ni Kim and Paolo, lalo na ngayon, 'di ba, nalalapit na mga kakimpaw ang ating pinakaantay. So wait na lang natin kasi wala na pong pagde-deny pa si Chinita Princess sa mga tinatanong po sa kanya tungkol sa love life. So meaning mga kakimpaw, malapit na ang ating inaantay. So maraming salamat sa komento Ginang Nenita. God bless po and mabuhay kayo. At ang next comment mula naman po kay Ginang Arlene Cassies. Sabi niya, "Una ko rin yung napansin, Miss Joyce. Pagbasa nila sa Year of the Dragon, hindi siya kay Kim nakatingin. At habang nagsasalita si Sir Johnson sa gilid siya nakatingin, pumasok agad sa isip ko na nandun si Paulo kasi kung wala akong stop niya, yung ipapakita yun ni Kim, kagaya kay Ate Hides, pero hindi. At napansin ko rin, nakatingin din si Kim at pagkatapos sabay turo at doon sa last part, nagtanong si Kim tungkol sa kung ano pang animal sign ng April. Agad sumagot si Sir Johnson na yung dragon. Hahatakin siya pataas ng dragon. Ang saya-saya ni Kim at pagkatapos lumapit siya sa camera at nag-flying kiss. Nako mga kakimpaw, yes! Yan po ang isa talaga sa napansin ng mga Kimpaw fans sa vlog ni Chinita Princess. Na habang nagpapakonsulta nga po si Chinita Princess dito po sa Pungsoy, andirito po si Paula Avellino para samahan nga naman si Chinita Princess. So siguro, kumonsulta din si Paula Avellino mga kakimpaw. Kasi alam naman natin, every year po talaga ginagawa to ni Chinita Princess para po meron siyang gabay sa kanyang mga ginagawa sa kanyang buhay na which is hindi naman masama, di po ba? Kung ang atin naman, gabay lang naman yung ating gusto at ating gustong malaman, di po ba? So maraming salamat sa komento, Ginang Arlene Casis. God bless po and mabuhay kayo. So ito na nga pag-usapan na natin mga kakimpaw ang mga topic na nakalap natin sa hapong ito at unahin na nga natin pag-usapan ng tungkol dito kay Chinita Princess. So kanina present siya sa It's Showtime mga kakimpaw. Hindi ko lang alam kung live or pre-recorded po ang It's Showtime ngayong araw. Pero hindi na po yan importante. Ang importante dito ay present si Chinita Princess and napasaya na naman nga po tayo ni Kim. Makikita dito na naka-backless po siya. Suot ay ang katwang ay pantalon, jeans, na kung saan talagang bagay na bagay sa kanya. Para siyang buhay na manika mga kakimpaw
dahil bagay talaga kahit anong isuot sa kanya mga kakimpaw eh. Kaya ang daming humahanga sa kanya na mahusay, magaling siyang magdala ng mga damit na sinusuot niya. Samantalang alamin naman natin kung ano ba ang dragon at horse. Ano ba yung kalalabasan nila ngayong 2026? So eto po, horse and dragon, Kim and Paolo Avellino yan. Horse si Kim, dragon si Paolo. Compatibility shows a relationship whereby everyone is happy. Yes, happy naman tayo sa relationship nila, di ba? And they appreciate each other for what they do. So, yun po yung maganda mga kakimpaw. They appreciate each other na kailangan at dapat sa isang relasyon para mas lalo pong tumagal at tumibay ang samahan. Pero patuloy pa rin po nating ipag-pray yung relationship ni Kim and Paolo Avellino kasi ito po ay very important para sa kanila. Samantalang next topic naman tayo mga kakimpaw. Reminders lamang by January 28, malapit na, to February 1, 2026, Palato Restaurant, Diliman, okay? So, shop with purpose, wear the love, kasi ito itutulong po ni Kim sa mga nangangailangan sa charity, mga kakimpaw, itong bazaar na to. And sana makapunta po ang lahat and suportahan natin itong bazaar ni Kim kasi bibigay niya po ito sa charity. Itutulong niya to mga kakimpaw. Sabi nga dito, this is not just a bazaar. It's Kim Choose Closet Bazaar for a cause. A chance to give, share, and support while celebrating style and community. So save the date, January 28 to February 1, 2026. Ang price range, 50 to 2,000 pesos. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan natin mga kakimpaw, ang tungkol naman dito sa naging post ni Paolo Abilino nitong nakaraan sa kanyang Instagram account. So marami po kasing nagtatanong mga kakimpaw kung ano daw yung big changes this 2026 for Paolo Abilino. So meron kasing post na ganito si Paolo Abilino mga kakimpaw, may makikita dyan yung parang yung sa director tapos yung exercise. So sabi dito, your biggest change this year, no more body pain. So para po ito mga kakimpaw sa kanyang ini-endorso na Salon Pass. So lilinawin ko lang na wala namang pagbabago sa career ni Paula Avellino. Baka isipin kasi ng iba na ay baka umalis si Paula Avellino. Kung aalis man siya, hindi ngayon yan mga kakimpaw. Siyempre maghahanda pa yang si Paulo bago siya magbago ng kanyang karera. Siyempre, halimbawa gusto niya pong pasukin ang pagdidirektor, hindi naman ora-orada, 'di ba? Kailangan niya pong aralin muna yung ganong career. And kung changes lamang po mga kakimpaw ang pag-uusapan, marami po niyan si Paolo Avellino since nakilala niya si Kim Cho, ang dami na pong pinagbago ni Paolo Avellino kumpara sa noon mga kakimpaw. Ibig sabihin na bago ni Kim Cho ang isang Paolo Avellino. Hindi nyo nagagawa po ng pagmamahal. So kayo ba, anong masasabi niyo dito? Please comment down below and syempre don't forget to like, share, comment, and subscribe.